oneself. Ma-develop ang sarili natin. Luke 2:52, tungkol kay Jesus, Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and all the people. In other words, Jesus grew physically, mentally, socially, and spiritually. Balanced growth. Yan ang mahalaga at dapat natin ngayong pag-aralan to keep growing. At yan ang pamagat ng ating pag-aaral, grow to your highest potential. Abutin mo ang pinakakaya mong maabot sa tulong ng Diyos. Salamat, Ama, dahil kayo po ang aming teacher. Now we ask you to quiet our hearts, calm us, payapain niyo po kami, buksan ang aming isip at bigyan ng liwanag para lalo naming maunawa ang pinakamahalagang pagtugon sa buhay na binigay mo sa amin at yun ay lumago physically, mentally, spiritually, socially. Be our speaker, be our teacher. We ask you, Father, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow to your highest potential. Jesus grew in all ways. Sabi nga ng Luke 2:52 na ating binasa, and Jesus increased, advanced, kept increasing in wisdom and in favor with God and men. Those variations sa mga words galing sa iba-ibang versions of the Bible, but actually talking about the same thing. That Jesus increased, advanced, and kept increasing in wisdom. At kung si Jesus na yon, lalo namang dapat tayo mag-grow. Dahil mas kailangan natin yon. At si Jesus na ang nagbigay ng halimbawa sa kanyang sariling buhay na siya mismo lumago, kaya dapat tayong patuloy na lalago. Jesus continued to learn more and more, to grow physically, and people liked him and he pleased God. That is another version of the same verse, Luke 2:52. Another version says he became strong and he could understand more and more things. Isinilang si Jesus, ipinakita noon yung human side niya, hindi niya alam lahat agad. He kept on growing in knowledge that he was able to understand more and more things. At bakit kailangan mangyari sa kanya yon bilang model natin? Kasi tayo rin pwedeng maging ganon. In fact, dapat maging ganon. Na patuloy lumago ng lumago ang isip, lalong lumiwanag ang pag-unawa natin sa mga bagay-bagay. So Jesus grew into a balanced person. At ngayon pa lang, nagsisimula pa lang tayo ng pag-aaral, gusto kong ilagay na natin sa isip natin kung anong gagawin natin sa pag-aaralan natin ngayon. Na ang ending nito dapat ay sundan, tularan, gayahin ang halimbawa ni Jesus. Iisa-isahin natin ang nangyaring growth sa Kanya at agad-agad isipin nyo, paano ko mag-grow in that way? Paano ko matutularan o masusundan si Jesus? For instance, Jesus developed physically. Hindi naman siya pagkasilang, full-grown man na. Dumaan siya sa infancy, childhood, dumaan siya sa pagiging youth, and then pagiging young man, and then pagiging adult. He was physically able to do earthly and heavenly work because he was physically healthy. So mga kabataan at lahat ng kahit hindi na masyadong bata, pero patuloy pa rin tayong mabubuhay, develop physically. Isipin mo dapat, so you could minimize pain, maximize pleasure, and do the most good in life, kailangan mo ng healthy body. Hindi lahat tayo magkakatulad ng level of health. Hindi tayo magkakatulad ng health situation, pero pare-pareho tayo na pwede mag-develop kung saan tayo naroon ngayon. Magkakaiba ng strength, magkakaiba ng less strength ang ating mga katawan, pero pare-pareho natin dapat yan i-develop. Part yan ng true spirituality. 1 Corinthians 6:19-20, your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you. So you must honor God with your body. And may I add, you must honor God in your body and what you do with your body. Kaya kailangan ng tao nag-o-observe siya ng enough sleep. Science tells us na maraming napapalang mabuti ang katawan kung maagang natutulog. Sleep
is very important. Isalin nyo yan sa important activities nyo, sleep. Hindi yun pagsasayang ng panahon. Kasi pag natutulog ang tao, nakaka-recover ang katawan niya, yung health niya, yung mind, yung kanyang thought, at mas nagiging handa siya to be active the following day. 1 Timothy 4:8, physical training is good. So whatever training you need, do it. Yung iba nag-gym, yung iba nag-take a walk, yung iba naggagawa ng simple calisthenics. Whatever training it is, the body must move. And it is always helpful for the body to keep moving in correct ways. Isali nyo yan sa mga activities nyo, yung physical training. Keep a healthful lifestyle, especially diet. Dapat mas discerning ang tao ngayon kung anong kakainin, anong hindi kakainin. Proverbs 15:17, better to have a dish of vegetables where there is love than juicy steaks where there is hate. Hindi masama yung steak, pero ang sinasabi, kesa kumain ka ng maraming maluluho o mga mahal, mabuti na yung simple kung yung simple ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pagka naghahanap ka ng sobrang mahal o magastos, tapos napapaaway ka, nagiging selfish ka, nagiging unkind to others, better settle for simple foods. At yung food na yan, hindi lang dyan limited yung ibig sabihin ng Proverbs 15:17. Lahat o anumang bagay. Gusto mong mag-celebrate ng birthday, ng party, mabuti ng simple, pero hindi naman kayo nagkakautang-utang, hindi kayo napapalagay sa gulo, o hindi na-stress kayo at ang inyong mga magulang, better go for what is simple, pero peaceful ang mind mo. Kasi pag peaceful ang mind, peaceful ang katawan, it is good for the health. Good for your physical health, mental health, and emotional health. Lalong-lalo na sa ating spiritual health. So, be emotionally happy. Happiness is a primary duty of life. Pag happy ka, mas mataas ang immune system mo, mas malakas ang katawan mo panlaban sa mga sakit. Kaya may mga scientific studies, nakita nila yung mga pasyenteng malulungkot, matagal gumaling. Pero mas masaya, mas nagre-respond sa medication, sa therapy, mas mabilis lumakas. May mga nagtatanong sa akin, Tito, sa dami po ng mga nanliligaw sa akin o nililigawan ko, kanino kaya ang pinakamaganda makipag-spend the rest of my life? Siyempre, iba-iba ng mga katangian yan, iba-iba ng mga assets. And I always tell them, go with that person who makes you emotionally happy. At the end of the day, sabi nga nila, di gabi na. But really, at the end of the day, ang mahalaga, happy ka. Huwag ka magpunta sa kaganda-ganda tapos hindi ka naman masaya. O kaya mapera pero hindi ka naman masaya. Basta kung saan ka masaya. Kasi yung kaligayahan mo ang nagbibigay sa'yo ng basic good health. 1 Timothy 5:23, don't drink only water. You ought to drink a little wine for the sake of your stomach because you are sick so often. Alam nyo, marami sa mga religious conservative, minamasama nila agad pag may konting wine. Pero sa Bible mismo sinabi, dahil laging sira ang tiyan mo, uminom ko ng konting alcohol kasi makakabuti yan sa pag-disinfect ng digestive system mo. In other words, hindi laging masama yung mga ganyang bagay, basta nasa tamang context, tamang panahon, at tamang amount. So, do not needlessly fast. Kabaligtaran, ano? Kasi ang katuroan ni Jesus, ganun baligtad. Si Jesus mismo, tinuligsa siya. Sabi, bakit hindi kayo lagi nagfa-fast? Kasi si Jesus kahit kailan hindi nag-lead ng fast. In fact, lagi siyang kasama sa mga handaan, mga kainan, kasiyahan. Kasi yun ang gusto niyang maranasan ng mga tao in a good way, ha? Na kailangan mag-enjoy ka sa buhay. Hindi puro pagtitiis, puro pagtitimpi, pag-fast dyan. Gawain yun ng mga religion. Pero Jesus was never religious that way. Sabi sa kanya, sa Luke 7:34, sabi naman ni Jesus, nang dumating naman ang anak ng tao, meaning him, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan nyo ang taong yan, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. And that is Jesus. Maaga pa, ihiwalay nyo yung teachings ng religion at yung teachings ni Jesus kasi hindi laging magkamukha yun. Hindi laging pareho.
Ang ipipili sa'yo ng religion, magtiis, magtiyaga, mag-fast, magutom, magpuyat, maglingkod, maghirap, magbigay. Hindi yon ang teaching ni Jesus. Bagamat, yes, nagtuturo si Jesus na magbigay ka, na tumulong ka, magtrabaho ka, pero hindi yung para kang alipin, na parang wala ka ng karapatan mag-enjoy at masamang mag-enjoy. Ganon ang itinuturo ng conservative religion na kabaligtaran at binaligtad ni Jesus. Dahil gusto ni Jesus lumaya ang mga tao sa sobrang pagpapahirap ng religion. Remember this, ang pag-criticize sa religion doesn't mean pag-criticize sa Diyos. Kasi hindi lahat ng itinuturo ng religion, lalo ng conservative religion, yun talaga ang turo ni Jesus. Kaya bilang isang naniniwala kay Jesus at sumusunod kay Jesus, isang malagang tungkulin, alamin mo ang tunay na katuruan ni Jesus, isolate it, separate it from the teachings of conservative religion and corporate religion. Sino ba ang galit kay Jesus? Di ba yung mga religious leaders? Kasi nga kinikriticize ni Jesus, kinikritik, ine-engage niya yung mga katuruan ng religion na tumatali, nagkukulong sa mga tao needlessly, hindi naman kailangan. So Jesus grew. Now, Jesus developed mentally. Jesus was able to engage the wise and the wiser people of His time. Nung si Jesus dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem, tapos nung uwi na, nakita nila wala pala si Jesus sa grupo ng papauwi na sa kanilang hometown, bumalik sila sa Jerusalem, hanap sila ng hanap kung nasan yung batang Jesus, natagpuan nila sa temple. At ang kausap, religious leaders, religious scholars. Luke 2:46-47, si Jesus ay natagpuan nilang nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. You see, he was sitting with the intellectual elite of his time. At hindi mga nonsensical questions sa mga tanong niya at sagot, kahanga-hanga. At ito ay magandang gawin ng sinuman, patuloy na mag-aral. But what's important is to sit with the wise. Hindi ka lagi lang sasama sa tawa lang kayo at sasaya nyo para wala namang katuturan. Dapat marami kang time na inuubos, pakikipag-usap sa mas marunong kaysa sayo. Kasi pag ang kausap mo mas marunong kaysa sayo, may matututunan ka. Pero pag ang kausap mo, ikaw ang pinakamarunong sa kanilang lahat, pwedeng may matutunan sila sa iyo, pero wala kang matututunan sa kanila. Kaya pinipili mo yung superior sa iyo ang edad, ang education, ang karunungan, ang natural wisdom, kasi doon ka makikinabang. Makinig sa mas marunong, mas maalam, mas may experience, kasi doon lalago ang iyong isip. Jesus was able to understand, to critique, and to correct the people's beliefs and practices. He was able to challenge the misguided religiosity of his time. Hindi madali ngayon na sumalungat sa conservative religion, sa naghahari at namamayagpag na religion, sa makapangyarihang religion, lalo nung panahon ni Jesus 2,000 years ago. Hindi madaling sumalungat, pero yun ang ginawa niya. Pinansin niya ang mga pagkakamali ng religion, pinunan niya at kinriticize niya dahil gusto niya ang mga tao lumaya mula sa mga pahirap ng religion na hindi naman Diyos ang may gusto, yung religious leaders lamang. Matthew 5:20, sabi niya sa mga religious leaders of his time, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi ni Jesus, kung ang tutularan nyo lang sa pagsunod sa Diyos, ang pagsunod ng mga religious leaders nyo, pare-pareho lang kayong mabubulid, pare-pareho lang kayong maliligaw, hindi nyo matatagpuan ang tunay na paghahari ng Diyos sa inyong puso at isip, kasi kulang ang turo nila. Puro religiosity, puro ritual, puro sacrifice, pero walang pagkain ng isip at ng kaluluwa. Sabi niya, huwag ninyo silang tutularan. The teaching of Jesus was counterculture. Actually, kontra sa kultura, sa agos ng kanyang panahon. Kaya nga siya pinatay ng mga religious leaders. Pero can you imagine that? Ganon siya naglakas loob magturo, ganon siya katalino para magturo, at ang dahilan nun para palayain ng mga tao mula sa mga mapagpahirap na turo ng relihiyon. Kaya ngayon,
Kung tayo ay nagsasabing naniniwala kay Jesus, sumusunod kay Jesus, dapat nating maunawa yung pag-criticize niya sa religion at ganun din ang gawin natin sa religion sa paligid natin para hindi na tayo maalipin tulad ng pag-aalipin ng mga tao noon. Jesus came to set free, to save from the law, to save from judgment, to save from guilt, to save from all the fear that religion instills in people. Counterculture yan. At ang counterculture, lalo't matalinong counterculture, panghenyo yan. Yung mga hindi masyadong matalino, aayon na lang yan, susunod para walang gulo. O susunod-sunod na lang kasi ayaw naman nila mag-isip. Kung ano na lang sabihin sa kanila, yun na lang. Pero ang tunay na pagsalungat, hindi lang pangungontrang walang sense, kundi dahil nakabase sa katalinuhan, sa pag-iisip at sa revelation ng Diyos, panghenyo yan. At magandang gawin natin yan to critique. Tanungin mo ang sarili mo, bakit namin ginagawa ang ginagawa namin? Talaga bang mabuti ito sa amin? O nakasanayan lang namin, kaya gawa kami ng gawa para kami mga robot, kahit walang akong nakikitang dahilan para gawin ang mga bagay na ito. Mark 7:8, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod nyo yung mga tradisyon ng tao. Can you imagine? Jesus was able to isolate yung true teachings of God from the teachings of religion and the teachings of religious leaders. Sabi niya, binabaliwala niya naman ang utos ng Diyos ang sinusunod na lang, utos ng tao. So, liwanagin ninyo kung ang sinusunod nyo ba ay talagang utos ng Diyos o utos lang ng tao. Kasi sayang naman ang effort, sayang ang panahon, sayang ang lakas kung hindi naman pala talaga galing sa Diyos yung utos. Dapat ikritik, dapat suriin, salain ang religious beliefs. Huwag lulunin ng buong buo na walang tanong-tanong. Dapat yan pag-aralan. Kasi ang nakataya, yung growth mo, yung ikabubuti mo, ikasasaya mo. Luke 11:42, kinakaligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Nagiging busy ang mga tao sa kanilang religion to the point na nagiging unkind, nagiging cruel, nagiging judgmental, self-righteous. Sabi, hindi ganyan ang dapat maging bunga ng relihiyon sa buhay ng tao. So Jesus had a very clear sense of proportion. Ano ang tunay na mahalaga at ano ang tunay na dapat pahalagahan. He was able to learn new wisdom and teach well. Gusto kong bigyan ng diin ito Jesus was able to learn new wisdom. Hindi lang siya nagmana ng old wisdom, hindi lang siya basta sumunod sa dati ng alam, nakakilala siya ng mga bagong kaalaman at karunungan dahil bukas ang kanyang isip. Diba sabi nga sa Luke 2:52, Jesus grew up into a man. He became strong and he could understand more and more things. At yan ang dapat mangyari sa buhay natin, to be able to understand more and more things. Huwag matakot mag-nosebleed. Yung iba may ipapabasa kayo nosebleed. Meron kang papaaral nosebleed. Sa nosebleed, tumatalino. Nobody grows inside his or her comfort zone. Dapat willing kang lumabas sa comfort zone mo, mahirapan ka mag-isip, mahirapan ka magbasa, mahirapan ka mag-aral. Yun ang hakbang para matuto. Matthew 7:28-29, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. At ano ang kapangyarihan ng turo niya? The newness of the wisdom of His teaching. Hindi lang repetition ng dati na nilang pinag-aaralan paulit-ulit na wala naman talab sa buhay nila, kundi ito bago at higit sa lahat, nakakapagpalaya. Pag nag-aaral ka talaga ng teaching ni Jesus, lumalaya ka, hindi ka nakukulong. Lumalaki ang utak mo, hindi lumiliit. Bumubukas ang isip mo, hindi sumasara. Dapat lalo kang bumabait, bumubuti, hindi nagiging masungit ka sa ibang religion, nagiging masungit ka sa may ibang pananalig, nagiging mapanghusga ka, mapangpuwera, sinisipa mo ang hindi mo kapanalig. Hindi ganon ang turo ni Jesus. Dapat lumalawak ang isip mo na maraming nagkakasya, maraming nagkakasyang ideya, maraming nagkakasyang tao, maraming nagkakasyang mga pananaw sa buhay. Matthew 11:54, nagtaka ang mga nakarinig sa kanya at kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ng taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala?
At ito, mga kababayan niya ay nagtataka kasi sama-sama silang lumaki sa isang baryo. Tapos biglang, bakit ang runong-runong na ng Jesus na ito? Magandang goal sa buhay natin, yung mga dati natin kakilala, kababata, kamag-anak, masabi rin pagkausap ka, pagtalikod mo, sabi, bakit rumunong yan? Saan kumuha yan ng alam niya? Bakit nag-i-improve siya? Bakit ang laki-laki na ng laman ng utak niya ngayon? Dapat ganon. Kasi si Jesus nag-grow. So, anong application niya sa buhay natin? Develop, keep developing your intellect and your mind. Yung mga dati mong hindi alam, dapat malaman mo naman. Yung last week, hindi mo alam spell ang Mississippi. Sige nga, spell Mississippi. O hindi mo alam last week, dapat naman ngayon alam mo na. Alam nga naman ngayon, hindi mo pa rin alam. Next week, hindi mo pa rin alam. Kakamatayan mo na, hindi mo na nalaman kahit kailan. Dapat yung hindi mo alam, alamin mo. Huwag kang matakot mag-aral. Para laki ng laki ang laman ng isip. Proverbs 18:15, ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Ang tunaw na sign ng matalino, aral pa ng aral. Pag meron kayong narinig na word na hindi nyo maintindihan, ang dali-dali na ma-google eh. Ang dali-dali tingnan sa dictionary. Huwag niyong palampasin ang isang araw na may narinig kayong word na hindi nyo naintindihan, tapos hindi nyo aaralin kung ano. Para bukas, pag narinig nyo na naman, alam nyo na. Dapat na dadagdagan. Learning means changing one's mind. Therefore, a true learner will not be conservative. Yung iba ay pinagmamalaki pa eh. Conservative ang aming religion. Sarado ang aming isip. Dekandado, isinusi ko at nilulun ko ang susi. So ayaw nila talaga mabuksan yung isip nila. Hindi mo dapat ipinagmamalaki na sarado ang utak mo. Dapat bukas. Para tumanggap ng improvement. Why? Because we were created in God's image. We must grow from glory to glory. We must grow from one level of intellect to the next. Colossians 3:10, sabi, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Very important ang verse na ito ha. Meron daw dapat bagong pagkatao pag nanalig ka kay Jesus. Ibig sabihin, nagbukas ka ng isip, gusto mong matuto, gusto mong mag-grow. At yun daw, bagong pagkataong ito, patuloy na nagbabago. So, hindi virtue yung hindi ka nagbabago. Alam niyo yung mga tao na pag hindi ka nakita ng matagal, tapos sabihin, nagbago ka na, sabihin mo, dapat lang. Dapat lang tayo nagbabago. Ang mga tao kasi na hindi nag-grow, pag nakita kang nag-grow, nagagalit sa'yo, sabi siya, iba na yan, hindi na yan ma-reach. Ang gusto nila, yung nare-reach nila. Ibig sabihin, hindi umangat, katulad pa rin nila. Kaya nagagalit sila sa mga hindi na nila ma-reach. Pero pagkasabi, hindi ka na ma-reach, sabi mo, well, nasa iyo yan. Pwede ka rin naman mag-grow para mo ako ma-reach. Pero sa lagay, para mo ako laging ma-reach, hindi na ako mag-grow, ganun. Hindi kapintasan yung nagbabago. Dapat nga nagbabago. But for the better, of course, ang pagbabago. Yung dumadami ang iyong alam, tumatalino ka, at kung mapapaasenso ang iyong buhay mo, ang iyong finances, ang iyong education, lalong mabuti. Kasi nilikha ka ng Diyos para patuloy na ma-develop. Hindi ka perfect nung ipinanganak, but you can work towards and get nearer and nearer to perfection while you are living on a daily basis. So, mas makikilala mo raw ang Diyos pag nagbabago ang iyong isip. Pag lumalaki ang iyong isip. So, study. Mag-aral. Huwag kayong matakot mag-aral. At huwag kayong umiwas mag-aral. Kailangan aral ng aral. 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Ibig sabihin, maraming manggagawang mali ang paggamit ng salita ng katotohanan. Paano mo malalamang tama o mali? Tama ang paggamit ng salita ng Diyos kung ang ending nakakapagpalaya, nakakapagbigay ng kapayapaan, katahimikan, kagalakan. Yan, tama.
Pero ang pag nagiging ending, ang naituturo sa iyo ay needless guilt, fear, judgment of others, self-righteousness, maling paggamit yan ng salita ng katotohanan. So keep studying, keep learning new knowledge, new understanding, new interpretations, and applications. Proverbs 1:5, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Bakit? Kasi mag-aaral siya na mag-aaral ng mag-aaral. Proverbs 9:9, give advice to a wise person and he will become even wiser. Teach a righteous person and he will learn more. Sign daw yan na matalino ang tao. Pag tinuturuan mo, mas tumatalino siya dahil tinatanggap niya. Keep studying and keep learning. Ano ang pinagkaiba ng napag-aaralan sa elementary or grades 1 to 12 ba? Ang equivalent niyan ngayon? Napag-aaralan sa high school, sa college, sa masteral degree, at sa doctoral. Ano pinagkaiba-iba niyan? Sa elementary or sa basic education or equivalent, we learn fundamental skills to read, write, and count. We learn fundamental knowledge and fundamental character. So lahat ng mga dapat ay alam ng lahat ng nilalang, pinag-aaralan yan sa elementary and high school. Kasama na sa high school or equivalent education, we learn higher fundamental skills and knowledge. Tulad lang ng elementary, pero mas mataas lang ng konti. Pero pareho lang yan. Itinuturo sa yung magbasa, makabasa ng mga letra, makapagsulat, makapag-multiply, divide, add, yung mga ginagawa sa arithmetic, basic social studies, basic history, para alam mo ang nangyayari sa mundo. Pero actually, sa elementary and high school, or its equivalent now, pinag-aaralan mo lang ang alam naman dapat ng lahat. So, hindi yon katangian, nag-graduatean mo yon. Parang dapat lang, at hindi ka pa kakaiba. Can you imagine, ang laking kalugihan kung hindi ka gumraduate noon o nakapag-aral noon, tapos hindi ka rin nakinig sa mga taong hindi formal yung tinuturo sa'yo, hindi formal education, pero nonetheless, matututo ka. So, malaking kakulangan yon. Ang problema, sa kulang ang isip at kulang ang alam, hindi niya alam na kulang siya. So akala niya, puno siya at siya pa kuminsan yung mayabang. Kasi yung kulang ang isip, hindi niya alam na kulang siya eh. Kailangang malayo ang marating ng isip mo para mo malingon masabing, ay, ang konti pala ng alam ko nun. Kailangan dumami na yung alam mo para mo marating yung point na masabi mong konti lang pala yung alam mo nun. Pero kung nando ka lang sa konti, akala mo yun na ang lahat-lahat at puno ka na. Sa college, ano ba talaga ang pinag-aaralan sa college? Bakit gusto ng mga tao mag-college at gusto ng mga magulang mapagkolehiyo yung mga anak nila hanggat sa abot kaya? Yung college or university education, we get to know what all people already know and should know. In other words, para lang yung elementary, high school, nalalaman mo lang ang dapat alam mo. Can you imagine na napakalaking kakulangan na hindi mo malaman yung dapat mong alam? Halimbawa, hindi mo man lang alam kung ano-ano ang forms of government ng mga bansa, kung ano-ano ang mga languages of the world, ano ang history of the world. Dapat alam mo man lang yun. Pero yun, hanggang college. Sa graduate school, meanwhile, kasi iba, pagka gumraduate ka na ng college, gusto mo mag-aral, meron namang masteral level, magma-master's course ka. Ano pinag-aaralan mo dyan? We learn more deeply what many, but not all people already know. In other words, pag nag-masters ka, lumalalim lang ang pag-unawa mo sa limited things, pero marami na rin may alam nun, pero hindi yun alam ng lahat ng tao. Ano naman ang postgraduate? Pag sinabi nag-PhD ka, postgraduate level, you learn and master how to study, how to research, what is already known to specialists. In fact, ang pinag-aaralan mo na dito, yung mga alam ng konti lang, mga specialista, and more than that, sa graduate school or postgraduate school, you produce and formulate from research new knowledge. No? So sa elementary, sa high school, and up to college, inaaral mo lang ang alam na ng marami at dapat ay alam ng lahat. Then pag the-masters ka, nagpapakadalubhasa ka lang sa konting mga bagay, pero lumalalim ang pagkakaunawa mo doon. As a doctorate, you are able to produce new knowledge from research.
Kaya yung mga iba, halimbawa, salamat naman nakatapos ng kolehiyo, wow, malaking achievement yan. Pero akala nila yun na ang lahat-lahat. No. Marami pang dapat pag-aralan. Kung meron ka pang chance, may opportunity, may kakayanan, dapat mo pa yung i-pursue. Kasi ang dami pang dapat malaman, especially how to produce new knowledge from research. Ang college graduate, ang totoo niyan, hindi natin minamaliit, but this is a fact. Pag college graduate, kakatiting pa lang ang knowledge noon. In fact, mas lalong kakatiting ang natandaan. Gaano kalaki ang natandaan nyo from your elementary or high school? Or yung mga college graduate yan, gaano kalaki natandaan nyo sa pinag-aralan nyo sa college? O nung bumako yung e-trike, nalaglag yung mga na-memorya nyong ganun. So ang konti-konti nang natatandaan. Tapos akala mo alam na ang lahat. Alam niyo ang true value ng formal education? Hindi para ka matuto talaga, kundi para ipamukha sa'yo na ang dami mong hindi alam. Na ang tunay na value ng education, maging humble ka, hindi maging mayabang. Dahil iminumulat ka ng edukasyon sa mga bagay na hindi mo alam dati, ngayon mo lang nalaman. Therefore, malalaman mong, siguro marami pa akong hindi alam, na ngayon ay akala ko lang alam ko. Kaya keep studying. Because what is known is little, what is unknown is immense. Nag-aaral ang tao, hindi lang para magkaroon ng trabaho. Nag-aaral ang tao para maging buong tao. Para lumaki ang isip, maunawa niya ang mga bagay at makatulong siya sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang lipunan, sa kanyang bayan, sa buong humanity dahil marami siyang alam. Siyempre, marami sa atin nasa survival level. Gusto na magulang mo, makapag-aral ka para makapagtrabaho. That is not bad, that is very good. Pero hindi lang yun ang goal ng edukasyon, na maging empleyado. Kailangan marunong na marunong ka. In fact, ang umaangat sa buhay, hindi naman sa pag-i-empley lang, madalas outside of it. When you are creative, when you're able to create wealth, when you're able to do good business, doon umaangat ang iyong buhay. Saan ang gagaling yun? Knowledge. So mahalaga yung knowledge. Sit at the feet of and learn from the old and the wise. Makinig sa matatanda. Akala ng mga bata ngayon, irrelevant na yung matatanda. No, iba ang alam ng matanda dahil sa experience. Dapat makinig. Hindi mo mararanasan sa high school, college, ang alam ng matanda. Kaya dapat pinapahalagahan yan. Sit at the feet of and learn from the old and the wise, especially kung wala o kulang ka sa formal education. Halimbawa, hindi ka man lang pinapalad pa na gumraduate sa school o magkaroon ng postgraduate. Lalo kang dapat makinig sa matatanda. Dahil kanino ka makikinig? Saan ka pa matututo? At ang pinagkaiba ng matatanda, kung kamag-anak natin, hindi lang sila marunong, meron sila sa ating malasakit. Mahal nila tayo. So tuturuan nila talaga tayo na umiwas sa mga panganib at ma-maximize ang ating mga potential sa buhay. Eh di lalo na kung yung matanda ay experience pa, learned and educated, lalong dapat pakinggan. Pero tandaan nyo, hindi ka lang makikinig dahil edukado siya o may diploma. Yun lang, minahal ka niya, tumanda yung mga matatanda, learning from experience, mahalagang matuto sa kanila. Proverbs 13:20, whoever walks with wise people will be wise, but whoever associates with fools will suffer. Reviewin nyo lahat ng mga kakilala nyo yung napahamak sa buhay. Usually, yung mga kasama nila ang nagpahamak sa kanila o nagpahamakan sila sa isa't isa. Proverbs 16:31, silver hair is beautiful crown found in a righteous life. Igalang ang white hair. Igalang ang ibig sabihin ng pagtanda. Walk with the wise. Proverbs 15:22, without advice, plans go wrong. But with many advisors, they succeed. Kukuha kayo ng advice sa mga taong hindi nyo kamukha mag-isip. Kasi kung kukuha ka lang ng advice sa kabarkada mo, kaibigan mo, pare-pareho kayo mag-isip, di pare-pareho lang kayo ng hindi alam, although pwede pare-pareho kayo ng alam. Makikinig ka sa may ibang alam, may ibang opinion, kasi yun ang magpapalawak ng iyong pananaw. Proverbs 22:29, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho?
Sila'y maglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Very important ang verse na to. Pag magaling ka, ang paglilingkuran mo yan, magaling. Hindi mga alipin. Halimbawa, ang galing mo manggupit ng buhok. Ang gugupitan mo ng buhok, mga prinsesa, mga milyonarya, mga sikat, mga... Pero kung bakit ka maggupit, di ba? Ang gugupitan mo lang, yung mga alipin lang, yung maliit lang ang budget, yung mga nasa gilid-gilid lang dyan, kasi yun lang ang kaya mong gawin. Hindi natin minamaliit yung mga nasa gilid-gilid. Pero ang point natin, pag magaling ka, kahit ano yon, ang kasama mo magagaling din. Magaling ka mekaniko, ang gagawin mo mga kotse, mga Mercedes-Benz, mga mamahalin, sa mga mamahaling shop ka magtatrabaho, o sa mga big time ng mga amo, kasi magaling ka eh. Pero kung pipitsugin kang mekaniko, diyan ka lang sa gilid-gilid na pipitsuging mga kotse din ang gagawin mo. Kung magaling kang magluto, magaling kang mag-cater, ipag-cater mo yung pinakamagagaling na kliyente, pinakamahusay magbayad. Pero kung panis-panis yung luto mo, tabi-tabi ang hiwa mo sa bangos, hindi ka makakapag-serve sa mga big time na client. Yun lang yun. Kaya kung ano man ang gagawin nyo sa buhay, ano man ang inyong magiging hanap buhay, be the best ever in that field, because you will walk with eagles, you will fly with eagles. Pag ang galing-galing mo, halimbawang manikurista, magmamanicure ka sa mga pinakamatataas sa mga tao, kasi ang galing mo ma-afford ka nila. Pero kung hindi ka magaling, doon ka na lang sa kapwa mo hindi magaling maglilingkod. So, hindi tataas yung sitwasyon mo sa buhay. Kaya dapat lagi mong ginagalingan ano man yun, kasi pag magaling ka, nobody can keep you down. Mahusay ka sa anumang larangan, makakatagpo at makakatagpo mo ang ibang mga kapwa mo mahuhusay sa ibang larangan, and you will all move in the same zone. Kaya kahit halimbawa therapist ka, minamasahin mo yung paan niya, pero paano man halimbawa ng ng prinsipe? Kasi prinsesa ka ng therapy. Pare-pareho kayo magkikita-kita sa taas, anuman ang trabaho nyo, pag pare-pareho kayong magagaling. The best in all walks of life all meet at the best zones. So taasan ang quality, taasan ang pangarap, at tataas ang level ng buhay. Or instead of serving kings, maybe kaaaral mo, study well enough and become the king. Why not? Kung marami kang alam at deserving. So sit at the feet of and learn from the techie. Sino sa inyo dyan mga techie? Yung ang galing-galing sa mga telepono, mga computer, ang galing-galing. Di ba? Walk with the techie. Yun mga iba, mag-on lang ng cellphone, di ko to alam, anak, gawin mga ito. Yung, ang tagal-tagal pang mabubuhay, hindi pa naman sasakabilang buhay bukas, ba't di mo pag-aralan yan? Lagi mong iaasa sa iba. Yun na ngayon ang kalakaran. Techie is the new sexy. Di ba ang napakasarap nung, sino gusto mong kasama? Yung pagkakayo umandar ng computer mo, nagagawa niya. Parang ito na ngayon ang bagong magaling. Yung napapaandar niya, yung mga gamit na yan na nagpapadali ng ating buhay. Now, going back to Jesus, Jesus grew socially. Comfortably, gracefully navigate your social milieu or cross the social divide. Dapat hindi ka mahiyain. Walang mangyayari sa buhay mo kung lagi ka mahiyain. Mga magulang, sino dito mga magulang na huwag niyong turuan ng mga anak niyong maging mahiyain? Para nyo na tinuro ang maapi. Yung maihiyain kasi kain na nakain ka, busog. Pero kinakain na nung large intestines niya, yung small intestines. Pero sasabihin pa, busog, kasi mahiyain. Yung merong magandang mangyayari, hindi gagawin ng mahiyain. So huwag nyo sa tinuturuan, hindi virtue maging mahiyain. Siyempre, hindi naman virtue maging walang hiya, no? Pero dapat, hindi ka dungo. Huwag turuan ang mga anak na magkaroon ng slave behavior and slave mentality. Matthew 9:10-13, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?
Ano ang lesson dito? At ease kay Jesus, yung mga itinuturing ng mga religious leaders na makasalanan at mga maniningil ng buwis. So Jesus was very socially amiable. He was very socially friendly that even the outcasts in society fell at ease with Him. Yan din ang mas kasanayan natin na ma-at ease tayo sa tao at ma-at ease sila sa atin. So many wonderful opportunities will open to you when you're at ease with people and when they're at ease with you. So develop social skills and grace. Colossians 4:6, sikapin ninyong maging laging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Sa pagsasalita lang natin, doors of opportunities can open or close. Pagka nagsasalita ka, mahusay ang bitaw mo ng salita, polite, maganda, matalino, may sense, may mga makakarinig dyan, nabibigyan ka ng opportunity umasenso sa buhay dahil natutuwa sa'yo. Pero pag binaligtad mo yan, na mga salita mo, hindi nakakatuwa, nakakainis, nakakagalit, pagsasarahan ka pa nila ng pinto, imbes pagbuksan. Kaya mahalaga matuto ang mga tao ng gracious speech. Yung magalang, polite, respectful, but firm, and most of all, intelligent. Learn and master etiquette or good manners. Yan ang kulang ngayon sa maraming tao. Kasi sa school ngayon, wala na nung araw na tinatawag na good manners and right conduct. Dati noon, merong tinuturo sa school na ganyan. How to sit properly, how to stand up, how to greet people, how to use the spoon and fork and the knife. Lahat yan tinuturo sa school noon eh. Ngayon parang hindi na. Kaya kulang na kulang sa maraming young people ngayon yung good manners. But for you to advance in society, you will need to have good manners. Because you need people to help you go ahead and move up. And people help only those that they like. So kailangan likable ka para lapitan ka ng mga grasya at mga taong magbubukas sa ng mga pintuan of golden opportunities. Matthew 7:1, sabi ni Jesus, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. At yan din ang buod ng social manners. Learn good manners. It is an important door to enter if you like to move up in life. Kailangan marunong tayo ng kagandahang asal. And of course, learn to work with people. Ephesians 4:2-3, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Mapagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Nobody can fault you kung ganito ang inyong behavior. Walang asensong naghihintay sa mga taong magaspang kumilos, masakit magsalita, mataray, mayabang. Walang mabuting mangyayari sa inyo sa ganon. So huwag niyong tutularan yung mga ganon. Yung ang susungit, ang tataray, ang tataas magsalita. Walang pupuntahang mabuti ang ganong manners. And enjoy people's company. Let people enjoy your company. Which means huwag ka laging pastar. Hayaan mong nag-uusap-usap kayo. Kung minsan ikaw yung makwento, minsan iba naman, hindi laging ikaw. Kasi kailangan nga mapagbigay ka eh. Likeable. Proverbs 15:13, a joyful heart makes a cheerful face, but with a heartache comes depression. So wherever you go, you bring cheer. You bring happiness. You help people. You brighten a room just by entering it. Hindi yung pagpasok mo dumilim dahil dumating ka kampo ng kadiliman. Walang matutuwa sa'yo. Learn it early in life, and it will see you through many days. Now, Jesus developed spiritually, needless to say. Paano nag-develop si Jesus spiritually? May isa siyang napakagandang ginagawa na dapat tularan natin. Ano yun? Mark 1:35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Ano yung secret dito? One-on-one time with God. It's good to have fellowship. It's good to attend Bible studies, to have events. Pero hindi mo dapat pabayaan yung one-on-one with God. Yung tahimik ka lang, nananalangin, o wala kang sinasabi,
dahil pinapakinggan ng Espiritu mo ang ibinubulong sa iyo ng Diyos. At ang prayer na to ni Jesus is not the usual prayer that we know. We are not told by Scripture, by the Gospels, how Jesus prayed, really. Pero ang mahalaga, may personal time, free ka, walang nagkokontrol sa agenda, walang nagkokontrol sa ipagpe-pray mo, just be there and be quiet before the Lord at magre-reveal sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Luke 6:12, nang panahong yon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Mag-isa. Usong-uso kasi ngayon yung grupo-grupo prayer, saan tambak kayo nagpe-pray, nakasulat sa bulletin board kung ano ipagpe-pray nyo, naka-PowerPoint, controlled na controlled yung prayer, hindi ka free. Ang na-achieve mo, pag nag-iisa ka lang, kung anong gusto mong pag-usapan nyo ng Diyos, kung anong gusto mo ipag-pray, o gusto mo, huwag kang kumibo, makinig ka lang ng makinig, it can happen. So personal, one-on-one with God is very important. So spiritual development. Again, that's not the usual prayer that we know now. Religiosity is not always the same as spirituality. The people in Jesus' time were very religious, but Jesus reserved his harshest critique for the ultra-religious. Napansin nyo ba, pag pinag-aaralan nyo yung Gospels, walang pinagalitan si Jesus sa makasalanan. Ang lagi niyang pinapagalitan, yung mga relihiyoso, na self-righteous and judgmental. Learn from that. Na ayaw ni Jesus yung mga tao maging self-righteous and judgmental. Gusto niya, nagmamahalan, nag-uunawaan. Matthew 23:13, sabi niya sa religious leaders, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Bakit sila hindi pumapasok? Kasi ang teaching naman nila hindi nagdadala sa tao sa kaharian ng Diyos. Nagdadala lang sa loob ng kanilang relihiyon. Sabi, kayo nga hindi nakakapasok, paano nyo patutulungan ng mga taong pumasok? And Jesus said that to the religious leaders. Matthew 23:23, kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Pero ang gagaling ninyo sa inyong mga religious teachings and rituals. Matthew 23:27-28, kahabag-habag kayo, sabi ni Jesus, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo yung mga libing ang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno ng pagkukunwari at kasamaan. Can you imagine Jesus was saying that to the religious leaders of his time? Because he was not convinced that the religious teachings were the teachings that will bring peace and love and joy to people. He grew spiritually. And to grow into something, you have to grow out of something. Kayo ngayon, mga kapatid, gusto nyo mag-grow spiritually, you have to grow out of something. You cannot grow and at the same time remain where you are. To grow is to change. Kailangang palitan. Kaya sabi ng Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. Renew your mind about God. Renew your mind about Jesus. Renew your mind about what it means to believe in Jesus, and then you will grow. Grow in knowledge and understanding. Si Paul mismo, anong sabi niya sa 1 Corinthians 13:11? Nung ako'y bata pa, sa pananampalataya yun. Ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata. I-consider natin yan sa ating religious consciousness. Siyempre, dumadaan tayo sa religious life na bata pa tayo sa faith. Sabi ni Paul, nung araw, bata pa ako sa faith, nag-iisip ako bilang bata sa faith, nangangatwiran ako bilang bata sa faith, pero ngayon, nag-mature na ako, iniwan ko na ang mga childish things na yan. Ano ang mga matuturing ninyo na bahagi ng inyong spiritual childhood na dapat iwan na dahil nag-grow na kayo in spirituality? To grow, keep changing. You cannot grow into something without outgrowing something.
Now, to know if you are developing or maturing, may malilinaw na bang realization na ang nauna, dati, childhood alam at paniniwala, pananaw and attitude ay childish lang pala? Dapat dumating ka sa point ganito. Sabi mo, ay, ang childish ko pala nung araw, pambata lang pala yung alam ko. Pero para dumating ka doon, ibig sabihin, nag-mature ka na. Pag wala kang realization na ang tanga ko pala noon, ibig sabihin, hindi ka pa tumatalino. Pero napakatalino mo po, sabi mo, ay, ang tanga ko pala noon. Wow, ang talino mo na ngayon para masabi mo yan. Pero yung naniniwala ka palagi, ang tali-talino ko, baka hindi ka pa talaga tumatalino. Kasi ang tunay na pagtalino is ma-realize mong meron kang dinaanan na hindi katalinuhan. So na-realize mo na yun ngayon. Na lumiwanag na, kaya nalaman mong nasa kadiliman ka pala nun. Na immature pala nun ang iyong pinaniniwalaan, childish lang pala, tulad ni Paul. Hindi naman yung una mong natutunan, ibig sabihin na yun na yung permanent mong dapat alam eh. You must keep changing your mind as you keep studying. Or walang malingon na natatawag na childish stage kasi ay nandun pa rin up to now. Kaya alam nyo yung mga childish, hindi nila alam na childish sila. Yung makitid ang isip, di niya alam na makitid siya kasi sa kakitiran ng isip niya, punong-puno na ng alam niya, akala niya puno siya, pero hindi niya alam na makitid pala. So realization that you were not so correct is already your step to higher correctness. Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ano ba ang pag-iisip noon ng Jews na kailangan baguhin? Bakit sinabing kailangan silang magbago ng isip? 2 Corinthians 5:17, kaya't kung makipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Dapat nagpapalit, nagiging bago. Tulad din ng kuko, humahaba, buhok, humahaba. Ganoon din dapat ang karunungan. Humahaba, lumalago, gumaganda. Ephesians 4:22-24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Bakit ito ang nais kong pag-usapan natin ngayon? Ito ang mahalaga sa buhay. Patuloy na matuto. Don't be overly loyal to what you learned yesterday to the point that you are no longer willing to learn something new today. Your loyalty should not be to what you know, but your loyalty should be to keep knowing and knowing and knowing to the point of changing. Panginoon naming Diyos, turuan niyo po kami mag-isip. Ano pa nga bang growth ang kailangan namin sa pag-unawa kay Jesus, sa pag-unawa sa aming pananampalataya, at ano ang mga changes ng pag-iisip na magdudulot ng spiritual growth? Nais namin maging katulad ni Jesus to grow physically, mentally, socially, and spiritually. Teach us na maging matyaga, mapag-aral, observant, and most of all, teachable. Sandali tayong manalangin, personal, manahimik, at ilapit natin sa Diyos, ano ang pinaka-importanting pag-aralan natin ngayon para lumago tayo sa pananalig. Let's bow before the Lord. Be silent for a while. I know that my selfish desires won't let me do anything that is good. Even when I want to do right, I cannot. Yan ang sinasabi ni Pablo, kahit gusto kong gawin ang tama, hindi ko nagagawa. Kahit anong mabuting gawin ko, hindi yun ang aking laging nagagawa. Kinikilala ang kahinaan, kinikilala maging ang pagkakamali. 2 Corinthians 11:27-29, I have worked and struggled and spent many sleepless nights. I have gone hungry and thirsty and often had nothing to eat. I have been cold from not having enough clothes to keep me warm. Besides everything else, each day I am burdened down, worrying about all the churches. When others are weak, I am weak too.
When others are tricked into sin, I get angry. So Paul speaks here, acknowledging his weaknesses, his shortcomings, and his very weak human nature, in spite of his great calling and great office. Strengthen your weakness with training and practice. Matapos na ating makilala, masuri, maihayag ang ating mga kahinaan, ito'y palakasin sa mamamagitan ng pagsasanay. Maging ang mga athletes, lumalakas sa pagsasanay. Ang mahina ay lumalakas at yung malakas ay lalong lumalakas kung nagsasanay. Spiritual practice. I keep my body under control and make it my slave. That is physical practice, which is a metaphor also for spiritual practice. Sinasanay natin ang ating ugali. Sinasanay ang asal. Sinasanay ang kilos para maitama ang mali, maituwid ang liko, at mapaganda ang hindi maganda. 1 Timothy 4:8, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. So here, yung dalawang uri ng exercise ay pinapakita, physical exercise and spiritual exercise through the practice of correct religion. Makikita natin na laging kailangan ng pagsasanay sa anumang larangan ng buhay. What to do with your personal weakness? Strengthen your weakness with supplementation from other people. May mga kahinaan tayo na talagang kahinaan natin kahit anong pagsasanay at practice ang gawin mo, kahinaan siya talaga. Kaya kailangan tayong humugot ng lakas mula sa ibang taong nasa paligid natin na yung ating kahinaan ang kanilang lakas. Kaya maganda na ang mag-asawa, magkaiba ng mga strengths, magkakaiba rin ng weaknesses, at hindi mo pipilitin yung strength mo ay maging strength niya, kundi yung strength mo ang ibibigay mo sa kanya, at yung weakness mo ay pupunan niya ng kanyang sariling strength. Hindi kailangan magkamukha kayo para kayo magkasundo, mas magkaiba, mas tugma, kasi magkakatulungan kayo sa mga kahinaan. Kung meron tayong kapatid na napakagaling sa isang larangan ng buhay, siya ang ating aasahan, at sa ibang larangan naman, aasa siya sa atin. This is the very concept of the church. Iba-ibang gifts, iba-ibang kakayanan, iba-ibang karunungan, iba-ibang mga katangian, pinagsasama-sama para magkatulong-tulungan. Hindi mo pipilit yung galing mo na makita mo sa iba. Hindi mo ipipilit na yung husay mo ay maging husay ng iba, kasi kaya ka nga nandyan at mahusay sa ganyang bagay para matakpan, matulungan, masuportahan yung hina ng iba, at yung hina mo naman ay susuportahan ng galing nila. God is not a God of sameness, but God of variety. And in our unity, we find completion through the ministrations of each other and to each other. Kailangan natin ang isa't isa. Ecclesiastes 4:9, you are better having a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. Mas mainam daw na may kaibigan, may kasama, may katuwang, kesa nag-iisa ka. At kung malakas ang iyong kita, marami kang resources, mas mainam na marami kang kaibigan, share it with them. Kung gusto mong lumakad, wala silang pera, ilibre mo, edi mas masaya ka, nagamit mo ang iyong pera, kesa nandun yung pera mo sa lalagyan, nag-iisa ka naman. Mahalaga yung pagkasama-sama. It is the very essence of spirituality, unity. So, give help. And that is strengthening others and also yourself. What is so miraculous about helping others is that it also helps us. Pag tayo'y matulungin sa iba, natutulungan din natin sarili. Pag nagpapasaya tayo ng iba, sumasaya din tayo. Pag nagbibigay tayo, napapayaman din tayo ng pagbibigay na yun. Kaya napakahalagang exercise yung pagtulong sa kapwa. At kung ano ang iyong galing, yun na ibigay mo sa iyong kapwa. Kaya sa isang pamilya, kung minsan ay napakagaling mong kumita, marami kang kita, yun ang role mo. Financial support sa mga kulang ang finances, pero yung kulang ang finances, may ibang galing din yan. Kailangan i-contribute din nila yung galing nila sa pamilya, hindi taga-tanggap lang sila ng pera.
So kung mayroong isang member ng family na na-hospital, nagkakasakit, mayroong nagsusuporta dyan sa pera kasi mas marami siyang pera, yung iba naman, ang suporta nila, warm body. Sila yung nag-aalaga, sila yung nag-iintindi, sila yung bili dito, lakad noon, takbo dito. Yun ang kontribusyon nila. Kanya-kanyang kontribusyon sa pag-aalagaan ng mga mahal natin sa buhay. 1 Corinthians 12:7, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Bawat isa sa church, merong spiritual gift. Ibinigay yun sa kanya ng Diyos para sa ikabubuti ng buong kapatiran, hindi lang sa kanyang sarili. Kaya kahit sa church, meron talaga na gifted with a lot of money, so sila yung mas maraming ibinibigay ng financial support sa needs. Yun namang mga hindi masyadong gifted with a lot of money, they're gifted with time, with energy, with effort. So sila naman to ngayong laging nandun, nagtatrabaho, kumikilos, habang yung kapatid nila na nagdo-donate ay busy gumagawa ng pera sa pagnenegosyo. Nagkakatulong-tulungan. Kanya-kanyang papel sa buhay. Yung magaling kumanta, kailangan kumanta para yung mga taong hindi ganun kagalingan, ma-edify sa kanyang music. Yung mahusay mag-organize, siya ang nagtitipon-tipon ng mga gawain para yung hindi masyadong mahusay mag-organize, sasali na lang. Susunod na lang. Kanya-kanya ng papel sa buhay. Kung ganon, ang kahinaan ay nagiging lakas kung humuhugot ng lakas mula sa iba na binigyan ng Diyos ng lakas doon sa bahagi ng buhay na ikaw ay mahina. At bilang ganti, yung lakas mo naman ay ibinibigay mo sa ibang mahihina. Kaya pag nagsasama-sama sa fellowship, ang ending, lahat lumalakas. Lahat lumalago. Everybody is edified. 1 Corinthians 14:12, so with yourselves, since you are eager for spiritual gifts, strive to excel in them for building up the church. Ano man ang galing mo, ano man ang husay mo, total gusto mo maging mahusay, gusto mo maging outstanding, magpakahusay-husay ka para sa ikabubuti ng kapatiran, hindi lang ng iyong sarili. Sapagkat ang tunay mong pamilya ay ang pamilya ng Diyos kung saan ang pinuno ay si Jesus mismo. So what to do with your personal weaknesses? Strengthen your weakness with supplementation from God, from Jesus, from the Father and from the Son. Philippians 4:13, Christ gives me the strength to face anything. Walang mananampalataya na mahina, sapagkat ang tunay na pananalig ay ito. Yung hina mo, iniaasa mo kay Kristo, at ang lakas ni Kristo ay nagiging lakas mo. This is the strength to change, kung dapat mag-improve, or the strength to accept what can't and shouldn't be changed. Dapat malinaw dito mga kapatid. May mga kahinaan tayo na dahil sa ating pananalig at pagsunod kay Jesus ay napalalakas. Pero may mga kahinaan tayo na dahil sa pananalig natin kay Jesus ay di na pinipilit palakasin kundi iniaasa sa pag-ibig, pagpapatawad at walang patakarang pagtanggap ni Jesus. Dapat malinaw yon. Hindi ka pumupunta kay Jesus para lang baguhin ka niya, kundi pumupunta ka kay Jesus para tanggapin niya ng walang patakaran. Yun ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Marami kasi merong paniniwala that you join religion to be changed. Well, in practice and in history, that has been the case. Religion has become a reformatory institution. But true spirituality is God accepting you, not God changing you. It is religion who changes people. It is religion who wants to change people so that the people could be controlled, so that behavior could be managed and engineered. Kaya naging kakambalangin ng palasyo ang relihiyon, ang mga political leaders at spiritual leaders ay laging magkakasabwat at nagtutulungan sa pagkontrol sa mamamayan. At ito ang dapat nating linawin mga Kristiyano. God is not in a business of changing you, but God is in the loving business of accepting you. At sa pag-respond mo sa pag-ibig na yun ng Diyos, ikaw mismo ang nagbabago sa iyong asal, sa iyong gawi, sa iyong mga ugali, within what your natural self can allow.
Minsan, sobrang expectation natin. Naku, sumali ka sa church namin. Lalamig ang ulo mo. Sumali ka sa church natin. Magbabago ka. Titigil ka ng mga bisyo mo. Magiging ganito ka, magiging ganon ka. Kaya tuloy, ang laki ng pressure sa mga tao pag sumasali sila sa church. O kaya, ang laki na lang ng takot nilang sumali kasi baka sila biglang baguhin o hindi nila makayang mabago at sila'y mabigo. Baluktot ang pananaw natin sa true spirituality. Jesus accepts us. And in response to that love, we begin to calibrate our behavior to the point that we follow in His footsteps. But that is our decision. But the business of Jesus is to accept us and to love us and to cleanse us. Pero hindi yung, ayan, Pastor, pasalihin nyo nga pong anak ko sa retreat para bumait. Ano yung retreat? Reformatory institution? Yung husband ko po, puntahan nyo para maipag-pray nyo para magbago. Baluktot ang mga pananaw natin sa religious activity or spiritual activity. Dinadala natin ang mga mahal natin sa buhay sa Diyos para makatanggap sila ng walang patakarang pagtanggap at pagmamahal, pagpapatawad, pag-ibig ng Diyos. Hindi para biglan sila ng pressure na magbago. Kaya madalas bigo. O kaya magre-retreat, nagbabago lang ng 2 linggo, tapos babalik uli yung totoo. Kasi ang pwede lang maging pagbabago ng tao, yung sang-ayon sa kanyang natural self. Hindi mo pwedeng baguhin ang isang tao laban sa original way that the person was created by God. Can a leopard change its spots? Can an Ethiopian change his skin? Sabi sa Bible, the obvious answer is no. You don't go to religion to be changed. You go to God to be accepted and for you to feel that love. And in response to that love, you begin to fine-tune, to calibrate, to improve your behavior within your nature. But religious activity or membership cannot change your nature. Because yung nature mo, Diyos ang gumawa nun. Dapat malinaw yun para hindi sobrang pressure sa atin when we become a member of a spiritual community at hindi rin sobrang pressure na ibinibigay natin sa iba. O ano? 3 taon ka nang nagba-Bible study, takot ka pa rin sa dilim. We expect people to change overnight just because nagbukas ng Bible, just because umattend ng church. O ano? Sunday school ka ng Sunday school dyan, malululain ka pa rin, may phobia ka pa rin, natatakot ka pa rin. Tuloy sobrang pressure ang binibigay natin sa kapwa at marami napipilitang magpanggap para lang magmukhang oo nga, nagbago na sila. Tapos pag lumabas yung totoo nila uli, machichismis, nagbabackslide. Kaya napaka-oppressive kasama ang mga baluktot ang mga pananalig. Ang hirap nilang kasama kasi hindi nila naiintindihan na ang Diyos ay nagpapatawad, hindi nagbabago ng tao. Kasi kung ang Diyos ang nagbabago ng tao, di Diyos dapat ang managot sa lahat ng hindi nagbago. Kasi siya pala ang nagbabago ng tao, di lahat ng hindi nagbago, siya ang may gawa. No! God accepts and loves us. Warts, wounds, scars, and all. That is the love of God through Jesus that even Christians do not understand. Sobra tayo nagiging legalistic. Oh, member ka na dito, dapat ganito ka na, dapat ganun ka na, dapat ganun ka na. Puro mga panlabas at mga behavioral changes ang inaatupag natin, samantalang ang business ng Diyos ay mag-heal, magpagaling sa pamamagitan ng pagtanggap, pag-ibig, pagpapatawad. Pati si Pablo, na napakalaki ng ministry, maraming mga hindi na bago sa kanya. 2 Corinthians 12, 6-9, even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain so no one will think more of me than what is warranted by what I do or say, or because of those surpassingly great revelations. Si Pablo, dinala ng Diyos sa ikatatlong langit, to the third heaven. Binigyan siya ng mga revelation na hindi nabigay sa mga original 12 apostles. Ang dami-dami niyang nalaman na higit sa nalaman ng mga kasama ni Jesus at susunod-sunod sa kanya sa earthly life ni Jesus. Pero sabi niya, kahit ganitong surpassing ang revelation na binigay sa akin, marami pa rin akong weaknesses. Marami pa rin akong hindi na bago. At yun ay tinatanggap ko na lang. At iniaasa ko na lang yun kay Jesus. So, but therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. Walang lubos na nakaunawa kung ano yung thorn in the flesh.
Pero ang sinasabi ni Pablo, meron akong kahinaan, meron akong kapintasan, meron akong pagdurusa na inihalalapit ko sa Diyos na alisin niya, pero hindi niya inalis. Sa kabila ng katotohanan na ako'y binigyan niya ng great revelation, napakahusay ng ibinigay niya sa aking ministry, pero sabi niya, sa makatuwid, pinanatili ng Diyos itong aking matatawag ng ibang kapintasan o kahinaan para ma-check ang pride ko. Kasi sobrang ibinigay sa akin ng spiritual gift. So binigyan ito ng kapintasan o kahinaan, maging kapintasan sa tingin lang ng iba, para hindi naman ako sobrang yumabang. Para may weakness pa rin ako. Para ako'y laging umaasa sa Diyos. Sabi niya, 3 times, I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ang linaw. Sabi niya, napakadakila ng ministry ibinigay sa akin, ang katalinuhan, ang revelation na binigay sa akin, grabe. Pero sa kabila nun, meron namang ibinigay sa akin na kahinaan. At kiusap ko na ito 3 beses. Pero ang sagot ng Diyos, hayaan mong manatili ang iyong kahinaan para aasa ka pa rin sa akin. Kahit napaka-great ng gift sa iyo, kahit napaka-great ng ministry sa iyo, aasa ka pa rin sa pangunawa, aasa ka pa rin sa kabaitan ng kapwa. Kasi meron kang kahinaan o kapintasan. It was part of the package. Hindi yun inalis ng Diyos. So huwag niyong asahan na kung mo lang kayo ay lumapit kay Jesus, tumanggap kay Jesus, naging member ng isang religious community, ay lahat ng weaknesses ay matatanggal. Meron kang sinasadya ng Diyos na iwan doon para huwag kang yumabang, para lalo kang umasa sa Kanya, tulad kay Paul. 2 Corinthians 12:10, yes, I am glad to be weak, if it is for Christ, because when I am weak, I am strong. Sa inyo, may kahinaan ako. Mayroong kulang, may kapintasan, pero habang iniaasa ko sa Diyos yon, nagiging lakas ko yon, kasi yun ang nagiging entry point ng Diyos sa buhay ko. Mahirap kasi maging entry point ng Diyos sa atin yung ating strength, lalo't kung napapayabang na tayo, nagiging mapagmataas, pero yung weakness mo na lagi mong iniaasa sa Diyos, yun ang pinakamadaling entry point ng Diyos into your life. So, don't expect yourself to be strong in every area, and don't expect others to be strong in every area, because in God's infinite wisdom, He has allowed this thorn in the flesh, not only in Paul, but in many of us. At doon tayo aasa sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagtaguyod, at sa Kanyang patuloy na pagmamahal. Then after doing what you could to change or to improve, accept your weakness. Meron tayong weakness, i-identify mo yan. Magpa-practice ka, gagawin mo ang iyong magagawa para yan ay mag-improve, para yan palakasin. Pero kung nagawa mo na yung sagad, nagsikap ka na baguhin ang isang bagay, palakasin ang isang kahinaan, at kahinaan pa rin yun, pwes tanggapin mo na part yon ng iyong buhay, at magiging part yon ng iyong definition of who you are, at maaaring maging springboard pa yon for your ministry. 2 Corinthians 12:7, of course I am now referring to the wonderful things I saw. One of Satan's angels was sent to make me suffer terribly so that I would not feel too proud. Another version saying the same thing, sabi ni Pablo, naku, may kahinaan pa rin ako talaga, at yun ay tatanggapin ko na, at maaaring yan ang maging sanhi para hindi naman ako maging mayabang. So maging mga dakilang mga alagad ng Diyos, may mga thorn in the flesh, may kahinaan, at kung gusto bang alisin yun ng Diyos, hindi ba niya maalis? Pero kung nandun pa rin yun, kalooban ng Panginoon. Ito ang isa nating dapat maintindihan at matanggap, na may mga weaknesses ang tao na hindi Diyos ang mag-aalis, sapagkat siya ang pumayag na nandun yun. Mahiwaga ang paraan ng pag-iisip ng Diyos, at hindi natin siya dapat itulad sa ating mga tao. Na kung tayo lang ang Diyos, babaguhin natin ang lahat ng tao. Pero hindi ganun ang ginagawa ng Diyos, at mas malinaw yon, mas luluwag sa ating dibdib na tanggapin ang ating mga sarili at ang ating kapwa. So accept yourself as God created you. Matapos mong sikapin na improvein ang sarili, pero kung hanggang doon lang talaga ang nangyayari, accept yourself. Accept your natural self.
And this is what it means to have the peace of Jesus. Habang nakikipagtunggali ka sa iyong sarili, habang nire-reject mo ang iyong sarili at ang iyong kapwa, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Laging hati ang iyong loob at laging meron kang agam-agam. Pero ang sabi ni Lord, my peace I give to you, not as the world gives, do I give. Ganon. Do not be afraid. Do not let your heart be troubled. I have overcome the world. So yung mga kahinaan natin, yun ay charge to Jesus. Yun ang ibig sabihin na meron tayong tagapagligtas. Hindi tayo ang nagliligtas sa ating sarili. So, real Christian spirituality is not a reformatory institution. It is acceptance because of love, because of the love of God. Ang tunay na paglapit sa Diyos ay hindi yung papaguhin mo yung sarili to the point na pasado ka na sa standard ng Diyos. Ang tunay na paglapit ng Diyos ay babaguhin ang iyong attitude about even yourself. Mamahalin at tatanggapin ka ng Diyos. Kaya maraming tao, lalo nang nag-religion, lalong nag-guilty. Nung naging religious, lalong bumigat ang kalooban, lalong lumungkot, lalong nagiging hypocritical, laging maging mapagpanggap. Kasi akala niya, kung lumapit ka na sa Diyos, change ka na. Eh, hindi naman talaga totoo. So, nagpapanggap na nag-change. At nakakaroon ka ng sakit pag lagi ka nagpapanggap. You don't change the brothers and the sisters. You accept and love them. And that love is what will inspire them to become the better versions of their own selves. Not to be the copy of another person, but to be the better version, the best version of their own natural selves. Dapat kung tayo yung mga kapatid sa Panginoon, pag nandyan tayo, yung mga tao are at ease to be true, to be real, to be themselves. Hindi yung pag nandyan ka, nagpapanggap sila, nagbabanal-banalan dahil baka hindi sila pumasa sa iyong pihikang mga standards. Kaya nakakaroon ng kapahingahan ng tao pag tunay niyang natatagpuan ng Diyos dahil ang natatagpuan niya ay ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos na maging ng mga kapatiran. Ang mga kapatiran sa church, hindi ka dapat parang pulis na laging nag-iimbestiga, nagmamanman sa kabanalan ng iyong kapwa. At pagkatapos pag-uusapan at uhusgahan yung mga bumabagsak sa iyong standard. Coming to God is receiving His forgiveness, His unconditional love and acceptance. Not being forced into conforming to certain religious standards. Yun ang religion. Kaya magkaiba dapat yung organized religion sa true spirituality. Because in spirituality, you find freedom. You rest. You relax. Kaya sabi ni Jesus, come to me and I'll give you rest. Why? Because I will accept you. Because I will love you. And that is the same thing you should give to your brothers and sisters. Rest. Hindi binubuli-buli mo, pinipilit-pilit mo na sumunod sa mga kabanalan at guni-guni mo na mga imposibleng mangyari this side of eternity. So accept yourself as God created you, and then you will be free, and then you will find rest, and then you will have peace, and then you will be inspired to love others as well. Psalm 139:14, I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. And everything includes yourself and myself. Ang tunay na espiritualidad, hindi mo pinipilit baguhin ang iyong kapwa, kundi natatanggap mo siya ng may pag-ibig, pangunawa, pagmamahal. At yung pag-ibig na yun ang magbibigay sa kanya na inspirasyon, na ayusin, ituwid ang liko, at magbago ayon sa kaya ng kanyang naturalesa. Pero hindi mo pwedeng baguhin yung nature. Kailangang ipanganak na uli at ulitin ang design. So, God does not change people. Kung may babaguhin ng Diyos, paminsan-minsan, himala. Pero don't expect that. Hindi yung, ayan, sumali ka na sa amin, dapat magbago ka na. Dapat sumali ka na sa amin, therefore tatanggapin ka namin. Yun. Hindi baligtad. God accepts and loves people. It is people who change their behavior as much as their nature would allow. It is people who decide to change their lifestyles as a response to stimulus, very especially to the stimulus of love. Kung binabago ng tao ang lifestyle niya, dapat response niya sa pag-ibig ng Diyos, hindi response niya sa takot na madisiplina at matiwalag. Kasi takot lang yun. Walang kwenta yung ginagawa out of fear. So,
importante nating isipin yan. When people become spiritual and change, it is usually in response to God's love, not to disciplinary measures of the church. Panglabas lang yon, nagiging pampaimbabaw. It is always important. So live with and live in spite of your weakness. Kung nagawa mo na ang project mo, na-improve ang sarili, ayusin, at hanggang doon lang yon, pues itahimik mo ang iyong puso. Live with it. And live in spite of it. At laging ipaalala sa sarili ang Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Yes, that is my weakness. But because of Christ's love, that also becomes my strength. Because now, in this weakness, I put Jesus, I put His love, I put the love of God the Father, and then that becomes a strength. Not my strength, but the strength of God through Jesus that I enjoy because Jesus is in my heart. And then focus and operate on your strength. Mga kapatid, ang binibigyan natin ng focus sa ating kapatiran ay hindi yung mga kasalanan at kakulangan ng kapwa, kundi ano yung mabuti at maganda sa kanila, at yun ang itanghal, yun ang itaas, at yun ang i-celebrate. Philippians 3:13, my friends, I don't feel I have already arrived, but I forget what is behind, and I struggle for what is ahead. Kinakalimutan ko na yung tapos na. Ang sinisikap ko na lang ay yung darating pa. Pagkatapos ang hilig-hilig ng mga Kristiyano mag-testimony na uungkatin, bubulat-latin ang lahat ng baho nung nakaraan pa. Bakit pa? It is a Western psychology. Ang mga Western people, mahilig silang bulat-latin yung past para magkaroon sila ng catharsis, para magkaroon sila ng luwag ng dibdib. Kaya ako, Kristiyano na ngayon, ito ang dati kong buhay, ito mga pinaggagawa ko. Hindi bagay sa ating mga Pilipino yung ganoon kasi meron tayong pangingimi na salingin at galawin yung mga ganoong masisela na mga bagay. Sa pagkopya naman natin sa mga Amerikano, pati yung mga testimony nila, ginagawa natin sa mga churches na pagchichismis ang katuloy pagkatapos. At pagkatapos, pagka napabalik ka sa dati mong buhay, machichismis ka na mag-backslide. Kaya hindi tayo mahilig yan sa mga testimony. Why celebrate and why make a big deal out of what's already past? Charge to the cross, it's finished. Sabi ni Paul, yung tapos na sa akin yan. Iniiwan ko na yan. Ang inaatupag ko yung darating pa. Napakahalaga na suriin din ang mga pinaggagawa natin sa mga churches. Ito ang aking buhay. Ito ang mga karumihan ko. Ito ang mga pinaggagawa ko. Bakit pag-uusapan pa mga ganon? Mga Amerikano mahilig doon. Pero hindi natin kailangang kopyahin yun. Hindi yun bagay sa kultura ng mga taga-asilangan. Sensitive kasi tayo sa ganung mga bagay. Ephesians 4:28-29, sabi niya, total, nasa Panginoon ka na. If you're a thief, quit stealing. Be honest and work hard so you will have something to give to people in need. Stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say. So ang mga pagbabago dito, behavioral, yung actual things that people do, pero hindi binabago yung kaloob-looban ng kaibuturan ng iyong puso. Kung talagang mahilig ka na kumain ng ganito, hindi kailangang baguhin yon. Kung talagang ikaw ay artistic, hindi kailangan tanggalin yon. Kung hindi ka artistic, hindi kailangang palitan yon. Yung basic nature mo, hindi yun binabago. Ang binabago lang natin yung outward behavior, especially that which affects people in a negative way. So sabi, kung dati ka magnanakaw, tumigil ka na magnakaw. Baliktarin mo yon, magtrabaho kang mabuti, sumobra ang kita mo, tumulong ka sa mga nangangailangan. Kung dati kang gumagawa ng mga mali, itama mo na para imbes na nasasaktan mo ang kapwa, ay natutulungan mo sila. Pero yung ikaw bilang isang tao, yung kaibuturan na yung kalooban, hindi binabago kasi Diyos ang nagbigay nun. We should know what can be changed and improved, and we should know what should be accepted and even celebrated para magkaroon tayo ng katahimikan sa ating puso. Accept others as God created them. So you don't accept only yourself, but others as well. Ephesians 2:10, God planned for us to do good things and to live as He always wanted us to live. That is why He sent Christ to make us what we are. So pag na-appreciate mo na nalikha ka ng Diyos, at kung may pinayagan siyang sa tingin ng iba ay weakness, ay nandyan pa, ma-appreciate mo pa rin yun na merong katuturan at kabuluhan yun, din mapapayapa ang iyong loob, and you will stop struggling with yourself all the time. John 13:34-35, but I am giving you a new command. You must love each other.
just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples. Walang sumama kay Jesus sa sinabihan niya, Aba, magbago ka muna bago ka sumama sa amin. Perfect ka ba bago ka sumama sa amin? Wala ka bang kasalanan? Tinanggap niya ang lahat. At sa pagtagal ng panahon, kapiling si Jesus, people improved and improved and improved in response to His love. But the first act is to accept them and love them. At ganun ang dapat nating ibigay sa kapwa, maging sa ating sarili. Accept people as victims, as products of their personal circumstances. Marami mga tao kaya sila nagkaganyan, biktima. Luke 19, verse 10, the Son of Man came to look for and to save people who are lost. So you begin with that people are lost. And Jesus seeks them out to find them, to love them, to heal them, not to change them. Minsan may nadaanan ako isang Christian bookstore nakalagay, books that will change your life. Yun agad ang idea natin, come here and be changed. Yun ang idea ng religion Pero si Jesus, come and I'll accept you as you are. And then, you can become the better version of yourself in response to my love, in response to the strengthening that you will receive. But being changed is not a requirement. Meron pa nga sobrang mga conservative churches, magpapa-youth camp, yung mga member nila magdadala ng pinsan, kaibigan na youth, tapos nire-reject nila dahil hindi nila gusto yung suot, hindi nila gusto yung kulay ng buhok ng kabataan, hindi nila gusto yung itsura. Aaten pa lang nga, gusto mo, mukhang santo na. Ganun ang mga religion. Kaya yung mga tao ayaw na tuloy, natatakot. Samantalang, people need love, especially when they don't seem to deserve it. Hindi yung sisimula pa lang, pinipili mo na agad. That is the way of the Pharisees. Laging nanguhusga, laging hindi ka pwede, hindi ka banal enough. John 8:11, sabi ni Jesus sa babaeng, babatuhin sana ng mga tao, did anyone accuse you? No, sir, the woman answered. And that's because Jesus defended the woman. Then Jesus told her, I am not going to accuse you either. You may go now. Masarap kasama si Jesus. Kahit sabihin pa niya sa iyong, sin no more. Pero hindi niya ginagawang kailangan, sinless ka na bago ka lumapit sa akin. Sabi niya, I'm not going to accuse you. I will love you. This is the Jesus that we should know. This is the Jesus that had been hidden by the church from people because ang laging inuukil-kil ng mga churches sa mga tao is the strictness and the law of Moses na tinakpan na ng law of love ni Jesus. Gaano kahirap maintindihan yun? Personal weakness should be recognized, strengthened, and turned into strength. Turn every disadvantage to an advantage. Mga kapatid, gusto kong ulitin ito. Kung meron kayong weakness na sa tingin nyo weakness, do what you can to strengthen it. And after you have done what you could, may natira pa rin o nandun pa rin siya, tanggapin nyo, manahimik kayo, live with it, live in spite of it, surrender it to Jesus, and depend on the love of Jesus. Ephesians 4:31-32, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or even be rude. Instead, be kind and merciful, forgive others, just as God forgave you because of Christ. So you apply this to other people and apply this to yourself. Let the love of God through Jesus prevail. Personal weaknesses should be accepted and lived with after you have done what you could to improve on them. Ecclesiastes 3:11-12, and he puts questions in our minds about the past and the future. I know the best thing we can do is to always enjoy life. Do not problematize life. Do not over-problematize even your perceived weaknesses. Surrender it to the Lord and it will become a strength. Or surrender it to the love of Jesus and you will find acceptance and you will also find self-acceptance. Enjoy life because of your strength. Enjoy life in spite of your weaknesses.
God loves you anyway. God loves you anyhow. And this is the peace of Jesus. Dear God, teach us to identify correctly our weaknesses, surrender them to you, get strength from you, O Lord, and improve ourselves. And in areas, O Lord, where our weaknesses remain in spite of what we try to do, teach us to be at peace with ourselves, to accept ourselves and others, and to go on living, focus on our strengths instead, and focus on the strength of others also. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagiging mapanghusga sa kapwa, maging sa aming mga sarili. Turuan mo kaming umasa, manalig sa inyong pag-ibig, sa inyong pagtanggap. At itong pag-ibig at pagtanggap na ito, ang siya rin naming magamit na pamantayan sa pakikipagkapwa, sa pakikitungo sa aming mga kapwa-tao. Turuan mo kami, Panginoon, na mapanatag ang loob, na matapos sa aming pagsisikap to keep improving, matanggap namin yung mga areas that will remain what is called a weakness. And that is where we depend on you, on your forgiveness, on your love, on your care, and on your support. Father, teach us to be restful, to be peaceful about ourselves and others. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa ating buhay, mga kapatid. Find very practical applications in your very own life, how you can find rest in spite of personal